sa pwesto. Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Wow, Paskong-Pasko na. Merry Christmas lahat. Bulaklakin, ha? Baka malimutan kasi ako sa mga pa-Christmas gift eh. Pwedeng-pwede na po. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. At 13 ng buwan ng Nobyembre. Abay, Lucky 13 para kay Senator De Lima. Dating Senadora Laila De Lima pinayagang makapagpiyansa para pansamantalang makalaya. Wow, tagal din na kulong. 5 years, Totoo 6 years. Isa pang pamasko naman, Lakay, para sa ating mga motorista dahil mayroong big time oil price rollback kasado bukas kung saan 3 piso ang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel at 70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lilipad bukas patungo ng Amerika para dumalo sa APEC Summit 2023. Pilipinas hindi gagamit ng military vessel sa resupply mission sa West Philippine Sea ayon yan sa Philippine Coast Guard. Philippine Ambassador to China pinare-recall bilang protesta sa harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bulkang Mayon, dumami ang volcanic quakes. Posible pa rin ang hazardous eruption na natili sa alert level 3 ayon sa PhilVolts. Huwag ka namang sumabay sa New Year at Christmas at New Year. Mas mahal na multa sa EDSA busway umarangkada na. Mga riders na umiwas sa enforcers sa pinagmumulta ng 20,000 pesos. Sa bulsa. Dating senior executive ng malalaking kumpanya na si Rafael Consing Jr. itinalagang press and CEO ng Maharlika Investment Corporation. Wow. Batang Ricky Razon at batang Aboitis. Samantala, pabuya para maaresto ang masangkot sa pagpatay kay broadcaster Juan Humalon alias Johnny Walker. Abay, itinas na sa 3.7 million pesos. Ito, Lakay, hindi ko alam kung nakalulungkot ba to o nakakahindik na balita. Isang lalaki ang nag-ala Superman na tumalon sa Ortigas Meralco flyover, himalang nabuhay. Swerte na yung Barok. Oo, di ba buhay pa rin siya? Ilocano, taga Isabela ka, no? Ay, nakakit din. Samantala sa mga detalye ng mga balita, good news. Aba mga kuya, wag muna kayong magpakarga ng gasolina o diesel. Dahil meron inasang malaking oil price rollback bukas. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, eto mga kuya, sa diesel. 3 pesos kada litro ang ibabawas sa presyo ng diesel. 70 centavos naman bawat litro ang ibabawas sa gasolina. Kaliit. At 2 pesos and 30 centavos naman bawat litro ng kerosene. Ang ganitong panibagong oil price rollback ay bunso daw na umiiral na presyuhan sa world market. Samantala, maglalabas ng guide sa presyo ng Noche Buena items ang Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay sa gitna ng petisyon na taas presyo sa holiday ham na posible umanong karagdagang 4%. Paliwanag ng DTI, 80% ng manufacturers ng Noche Buena products na kabilang sa price guide ang nagharap na ng position papers sa usapin. Samantala, nakausap na umano ng ahensya ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated at suportado nito na wala munang pagtataas ng presyo bago matapos ang taon.
Samantala matapos ang higit 6 na taon, wow, more than 6 years pala. Nasaan yung please release me rito, ha? Kantayin ko na lang na kay acapella. Gusto mo? Sige, sige. Please release me, let me go. Wow, may boses ka pala, ha? Hanggang doon lang tayo, Lakay. Pero umaambon na sa labas, Yung nga, kinabahan ako. Matapos ang mahigit 6 na taon na pinayagan na ng Muntinlupa Regional Trial Court, dating Senadora Leila de Lima na makapagpiyansa sa kanya huling kaso kaugnay sa illegal drugs. Ito lang kinumpirma ni Atty. Bonnie Tacardon, legal counsel ni Senator de Lima, kung saan kinatigan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang kanilang apela na payagang magpiyansa para pasamantalang lumaya ang dating senadora. Matatanda ang una ng pinawalang sala ng korte, si De Lima sa kanyang unang kaso sa branch 204 at branch 205 na inirap ng Duterte administration. Isa-isang humina ang mga kaso ni De Lima matapos bumaliktad ang ilang mga testigo laban sa kanya. Yan eto pala, yan pala yun ha? Tingnan mo, nagparamdam, Lakay. Ayaw niya na akong kumanta ganun ba? Nasaan? Ayan. Ayan, kita. Light on the night that I passed by her window, I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and Nagbabalot na kaya ang dating senadora sa krame? Congrats sa bagong Girl Laya. Senator De Lima. Sa iba pang balita, tuloy ang kapangyarihan ng Senado na magpakulong ng resource persons na magsisinungaling sa pagdinig ng mga mambabatas. Ito ang nilinaw ng mga opisyal ng Korte Suprema sa plenary deliberation ng budget ng hudikatura para sa susunod na taon. Ayon kay Senator Sonny Angara, hindi hinahadlangan ng Korte Suprema ang contempt power ng mga senador at ang paraan lamang ang kinwestiyon ng kataas-taasang hukuman. Idineklara ng Supreme Court na umabuso sa kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee nang ipakulong ang executives ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation na sina Lincoln Ong at Michael Yang Hongming. Dahil sa contempt power ng Senado, nakakulong sa basement nito ang mag-asawang iniimbestigahan sa pananakit ng kasambahay habang kalilipat lamang sa totoong kulungan ng mga lider ng umano'y kulto sa Surigao del Norte. Lonesome I could die, so kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go, 'cause I'm leaving on a jet. Lilipad bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ay patungo ng Amerika. Nakatakdang dumalo ang Pangulong Marcos sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco, California mula November 15 hanggang November 17. Pagkatapos ng APEC ay magtutungo naman sa Los Angeles, California ang Pangulong Marcos para makipagpulong sa Filipino community doon. At susunod namang punta ng stopover ng Pangulong Marcos ay Hawaii. Wow, aloha! Kung saan dadalaw naman o bibisita sa US Indo-Pacific Command. Wow! Ano kayang pag-usapan dyan, ha? May kinalaman ba sa West Philippine Sea? Ang mga Marcos,
Mahina yung aking musical director dito. Anong gusto mong kanta, Lakay? Ayan, Ako ang magsisilbing jukebox para sa'yo. Ganun ba? Ito na ang ikatlong biyahe ng Pangulong Marcos sa Amerika mula nang umupo bilang Chief Executive. At ito rin ang unang balik niya sa Hawaii. Matapos silang ma-exile ng matagal-tagal ng panahon after ng People Power EDSA Revolution. Pupunta kayo sa Waikiki Beach. Ayun, sarap. Langoy-langoy. At pupuntahan kayo na yung mansion doon sa tuktok ng bundok sa Waikiki. Oo, ganda-ganda ng bahay nila doon na Mistaya. Nakapangkan, Lakay? Well, ayan, 1987. Mayan, sika? Ay, napintas up. Ganda-ganda ng view. Pakit na dyan bantay. Samantala, malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Economic Forum o APEC Leader Summit sa Amerika. Ayon kay Congressman Leody Tariela, kasama sa tatalakayin ng Pangulo sa pulong ang mga isyong pang-ekonomiya at seguridad kasama ang 21 APEC member countries. Dagdag ni Tariela, karamihan sa mga miyembro ng APEC ay pinakamalalaking import at export partners ng Pilipinas. Ang 30th APEC Leaders Summit ay gaganapin sa San Francisco, California mula November 15 hanggang 17. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga leader ng negosyo at miyembro ng Filipino community. Samantala, itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Rafael Consing Jr. bilang Presidente at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation MIC. Si Consing ay kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Garafil, si Consing ang nagpapatakbo ng operasyon sa matanggapang may kinalaman sa investment projects at nagre-rekomenda ng pagsusulong ng investment and economic agenda ng Marcos administration. Inilarawan si Consing ng pisyo na multi-awarded C-level executive. Wow! Na may malalim na at malawak ng karanasan sa corporate governance, mergers and acquisitions, corporate finance, global capital market, stakeholder relations at business strategy development. Bilang Pangulo ng MIF o MIC, si Mr. Rafael Consing ay bubuo ng diversified portfolio ng investment sa local at global financial markets at iba pang assets alinsunod ng layunin ng Maharlika Investment Fund. At kabilang sa kumpanyang pinagtrabahuan ni Consing ay ang malaking kumpanya ng mga Aboitiz. Siya ay naging senior executive ng finance o naging treasurer ng Aboitiz Group of Companies. Wow, kaya pala malapit ha? At hindi lang yan. Aba, batang Ricky Rason din pala ito ha? Siya ay naging Chief Financial Officer din ni Ginoong Enrique Rason Jr. ng International Container Terminal Services Incorporated at naging opisyal din ng HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Kaugnay ng balitang yan, crucial ang magiging papel ng mga mamumuno sa Maharlika Investment Corporation. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, importante ang track record, reputasyon at integridad ng mga magpapatakbo sa MIC na hahawak sa Maharlika Investment Fund. Sabi ni Ricafort, kailangang magaling magmaniobra ang mga magpapatakbo ng MIF dahil tiyak na maapektuhan ng geopolitical factors ang bubuuing sovereign wealth fund ng Pilipinas. Narito ang pahayag ni Ricafort. Very credible, no? Saka yung
kwalipikado, na siya yung talagang eksperto, maganda po yung track record. Kasi kung titignan po natin mabuti, kaya po talaga i-fine tune din yung kung sino po talaga yung qualification tulad doon. Ini-enhance pa po yung kumbaga yung detalye, yung parameters na kasi po syempre fund management hindi po kasi maraming tao yung talagang magaling sa pagpapalago po ng ng mga pondo, yung return na when it comes to yung mataas na return, kita, Dagdag pa ng ekonomista, importanteng ma-fine-tune ang kwalifikasyon ng mga opisyal ng Maharlika Investment Fund, lalo't kailangang malaki dapat ang balik o return of investment sa gobyerno. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente and CEO ng Maharlika Investment Corporation si Rafael Consing Jr. na dating senior executive ng malalaking korporasyon sa bansa. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Paalala sa mga motoristang nahihinig sa atin na Miss Teya, ha? Yes, Lakay. Abay, huwag na yung dumagdag sa mayigit na 150 motorista na nahuli kaninang umaga dyan sa bus lane o yellow lane sa EDSA. Kabilan na ang ilang pulis at mga tauhan ng pamahalaan ang inaresto o hinuli. Samantala, Bulkang Mayon, wow! Nag-aalburuto na naman ng mga misis at nagkaroon na naman ng mga volcanic quakes. Ito ay nasa alert level 3 ayon sa PHIVOLCS. Samantala, isang lalaki na nag-ala Superman dyan sa may Ortigas Meralco flyover, himalang nabuhay. Talaga. Curious din ako sa nabagsakan niya yung motor okay rider. Naman, okay din. Nakaligtas pero yung motor may sira yata. At pabuhay naman para maresto ang sangkot sa pagpatay kay broadcaster Juan Humalong. Abay, ang pabuya umabot na sa 3.7 million pesos. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee, Dr. Isa Suntay. Alas 4:26. Sandali lang Pogi, ha? Ayan, wait for my cue. Sweetheart, sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Teya. Mano po, Ninong, 42 days na lang Pasko na. Ang bilis-bilis ng panahon. RH Break Time. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Standby Christian Manyo, standby Val Gonzales, standby Raymond Adpaas, standby man ang Milky Rigunan. Hari pa mga reaksyon, meron sa Senado, meron sa Kamara, meron sa Kampo Krame. At ito ngayon ang theme song ng dating Senadora Laila De Lima. Release me and let me love again. Hindi mo naman sinulang pogi ha? Tuloy. Yan. Mas maganda intro ha? Yan. Anyway, dating Senadora Laila De Lima
lalaya na sa anumang oras at 300,000 na piyansa at release order. Ba, maliit lang piyansa, 300,000 lang. Barya lang. Kayang-kaya. Oo. At yung piyansa at release order, inaasikaso na ng kanyang abogado na si Attorney Bonnie Tacardon. Akala ko si Attorney Bohol. Ayan, yung kanyang director. Dati niya. Hi, Attorney Bohol. Di ka ba sasalubong? Alamin natin detalye mula kay arrest number 8. Christian Gigolo Manyo, please come in. Christian. Lakay, lalaya ngayong araw si dating Senador Leila de Lima. Ito ang tiniyak ni Attorney Bonnie Tacardon, Legal Counsel de Lima, matapos ng katiga ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang kanilang petition for bail o apela na pansamantala itong makalaya habang patuloy na dinig ang nalalabi nitong kaso sa korte. Ayon kay Attorney Tacardon, inaayos nila ngayon ang 300,000 pesos sa piyansa at release order ni de Lima na agad dadalhin sa PNP upang makalabas na ito ng custodial center. Narito lakay ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tacardon. 2 words lang talaga, bail granted, yun lang. Makakalabas ko sige. Babalik lang siya sa custodial custodial center solely for the purpose of processing the release. May medical pa kasi some documents. But as I said, ang importante yung release na siya ngayon. Samantala lakay, emosyonal namang lumabas si de Lima sa korte at nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta sa nagdasal, nagtiwala at sinamahan siya sa laban. Ganon din sa korte, naging sa Marcos Jr. Administration para sa umano'y paggulong ng batas. Narito naman lakay ang bahagi ng pahayag ni dating Senador Leila de Lima. Salamat po ako sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa kanilang pagmamahal. Hindi rin po nila ako pinabayaan. Gusto ko pong pasalamatan siyempre ang aking legal defense team for all their sacrifices, their hard work, their dedication, and their commitment to fight for my causes. At pinapasalamatan ko rin po si Judge, si Honorable Judge Hener Quito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. At gusto ko rin pong pasalamatan ng BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Sa inyo pong lahat na naniwala po sa akin, maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinabayaan. Pinaglaban niyo po ako. Dahil pinaglalaban po kayo lagi. Maraming salamat sa inyo. Samantala lakay, marami naman na nagpaabot ng pagbahagi sa paglaya ni de Lima, kabilang na dyan si dating Vice President Leni Robredo at ilang kaalyado at kaibigan para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Christian Manyo. Christian, anong oras sa kanina umaga yan? Ngayong hapon yan. Ngayong hapon lang. Lumabas yung desisyon ay bago mag-alas 3 ng hapon lakay. Lumabas yung desisyon ni Presiding Judge Hener M. Quito lakay. Ang pangalan ng Presiding Judge Hener M. Quito ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 lakay ngayong hapon. Ayun. Okay. So, congratulations kay Madam Senator Leila Girl Laya de Lima. Ngayon lang si dating Senador Leila de Lima ay nandyan na sa PNP kung saan nandyan naman ang kasama nating si Val Gonzalez. Maraming salamat. And Thea. Maraming salamat, Christian. Please release me, let me go. For I don't. Val Gonzalez, lalaya ba ngayong hapon ang dating Senadora de Lima? Coaster na sinasakyan ni dating Senator de Lima pumasok na sa compound ng PNP Custodial Center. Aba, talaga? Ayun ba yung Toyota Grandia? Ha? Galing ba sa Toyota Alabang? Ha? Hindi Alphard yung akala ko lipat bahay. Ay, hindi. Ayan, at mula Campo Crame, saan kaya tutuloy ang Senator de Lima? Ito na, i-detalye mo RH5 Val Gonzalez. Val.
Mr. Mayor, kapag alas 4 ngayong hapon nang dumating dito sa PNP Custodial Center, dito sa Campo Crame, ang puting coaster na sinakyan nitong si dating Senador Leila de Lima. More or less ay nasa 30 minuto lamang yung inabot ng kanyang pagbiyahe mula sa Muntinlupa RTC hanggang dito sa Campo Crame, dito sa Quezon City. Hindi na nakita kanina yung ng mga mamamahayag ang pagbaba ng dating senador dahil diretso yung coaster dun sa side gate ng Custodial Center. At bago yung pagdating ni dating Senador de Lima. Yes, Mayor. Akala ko naman yung coaster na pumasok, yung magakot na magamit ni Senadora de Lima sa kanyang kulungan sa Crame. Yung para yung galing sa Muntinlupa RTC. Oo, galing sa Muntinlupa RTC. Lalabas lang nitong si Senador de Lima. Pinayagan siyang lumabas ng siguro mga 1 minuto, 1 hanggang 2 minuto. At kumaway siya doon sa mga miyembro ng media na nakaantabay dito sa pinaka-entrada mismo nitong PNP Custodial Center. At kanyang sinabi na itinagagalak niya yung pagpayag ng korte na siya ay makapaglagak ng piyansa kung saan ay nakulong siya dito sa PNP Custodial Center ng 6 na taon, 9 na buwan. 6 na taon, 9 na buwan at 21 araw. Yun yung kanyang isinigaw dito na ayun kanyang February 24, sabi nitong si Father Robert Reyes 2017, February 24, 2017, yun yung binabanggit nitong si Father Robert Reyes dahil siya yung kasama, Mayor, nitong siya yung kauna-unahan dun sa mga kasamahan nitong si dating Senador Leila de Lima na naglalakad lamang dahil limitado lang yung takdan ng mga sasakyang pinapayagan dito sa pinaka-harapan, yung daan papasok ng PNP Custodial Center. Kaya naglakad itong si Father Robert Reyes na siya ngayon yung pumasok doon sa loob mismo nitong PNP Custodial Center para kasama nitong si Senador Leila de Lima, maging ng kanyang mga staff at yung kanyang legal team. Yung si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ay nandito rin sa labas mismo nitong PNP Custodial Center. Matapos yung pakiusap ng media kanina kay Father Robert Reyes, may pakiusap dun sa Camp Commander, dun sa head ng PNP Custodial Center, ay pumayag naman itong si Senador Leila de Lima at ang maging yung itong pamunuan ng PNP Custodial Center na siya ay lumabas at kumaway dito sa ilang mga miyembro ng media. Si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ay magsasagawa lang ng press conference. Pakinggan lang natin si Police Colonel Jean Fajardo. Yes po, kanina nga po ay umatin nga po ng court hearing si Senator de Lima at iba pa pong akusado, at base po sa inilabas po na order po ng court ay yung petition po nila na mag-grant po sila ng bail ay pinayagan na po ng korte. So maliban po kay Senator de Lima, may 4 pa po na pinayagan po na makapag-bail in the amount of 300,000 each po. Yun pong ikinaso sa kanila po in relation po doon sa Republic Act 91654, yung particularly yung case doon po sa Bilibid po. Matatapos po ba ngayong araw, ngayong hapon na ito, ma'am, yung proseso para tuluyan na siyang makalabas ng Custodial Center? Kanina po sa loob po I was informed na on process na po sir yung bail, at yun po yung iniintay natin na once matapos po yung proseso ng bail para makapaglabas po ang korte ng court order for their release po pending resolution po nung pag-accept po nung bail po nila. So ngayon po hanggang gabi ay makakalabas na po dyan? Most probably sir, once mabayaran po yung bail at makapag-issue po yung court ng order po ay i-release po si Senator de Lima probably with later tonight po. Malaking person ng PNP Special Action Force at yung iba pa motorcycle unit ay nakabantay ho sa kanya hanggang saan po siya mayroong gwardiya mula sa PNP. Escortan po siya palabas po ng custodial facility papunta po doon sa lugar na pinili po niya na pansamantala po niyang pagpapahingahan po. At saan po yun, ma'am? I'm not at liberty to reveal that for security reason po, sir.
si Police Colonel Jean Fajardo. Pero may mga impormasyon na, Mayor, I don't know kung na-confirm na ng kasama niya si Christian Manyo, ay mukhang may press conference pa sa isang hotel dito sa Quezon City. Itong si Senador Leila de Lima dito sa may Araneta Center. Pero yun ay unconfirmed. Pero baka dun sa Novo Hotel ng mga Araneta Rojas. Exactly, ang galing mo, Mayor. Yun nga yung binabanggit. Yan lang naman meron doon. Yan ang mga hotel ng mga taga-Liberal Party. Ay, yun ba yun? Doon nga yung binabanggit, pero yun ay hindi pa kumpirmado. At maging kanina itong si Father Robert Reyes ay tinanong ko rin kung alam ba niya, dahil siya yung nakasama na maging dun sa Muntinlupa RTC kung saan magtutungo. Ang sabi niya, secret, hindi daw niya pwedeng sabihin. Ang yun yung sitwasyon, katatapos lang, Mayor at Miss Taya, yung may kalakasang tag-ulan dito sa loob mismo. Blessing yan kay Senadora de Lima, ha? Ayan. So, any moment from now, kung yung binabanggit ni Police Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson, ay makumpleto na yung pagbabayad ng bail at yung iba pang mga dokumento at proseso na kailangan niyang pagdaanan dito sa custodial center, ay makakalabas na ang dating Senador Leila de Lima matapos ang halos 7 taong pagkakakulong. Mula rito sa PNP Custodial Center dito sa Campo Crame, para sa Kaunlahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? At tumakbong Senador Soto sa 2025. Pauulanin ko pa lalo, Lakay, para mas marami pang blessings. Para kung nakakita, tatakbong Senador to sa 2025. Natatansya mo na, Lakay, nakikinita mo na ba? Samantala, dumako naman sa Senado, ha? Ayan, tama ba, Raymond? Anong sabi ng mga kakampi ni Senadora Leila sa Senado? Pagpahig ng korte na makapagpiyansa at lumaya si dating Senador Leila de Lima, ikinatuwa ng minorya sa Senado. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Misteria, kinatuwa ng minorya sa Senado ang pagpayag ng korte upang makapaglagak na ng piyansa si dating Senador Leila de Lima. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, isang napakasayang araw ito hindi lang para kay de Lima kundi sa buong oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalulungkot lang umano na umabot ng halos 7 taon bago siya makapagbigay ng korte na makapaglagak ng piyansa. Sinabi ni Hontiveros na si de Lima ang sumalo sa lahat ng panggigipit na nangyari sa panahon ng dating administrasyon. Ngunit napatunayan ang katatagan ni Senator Leila at ngayon ay tuluyan na siyang makalalaya sa visa ng piyansa. Narito si Senator Risa Hontiveros. At pagkatapos ng siguradong maraming luha ng tuwa sa araw na ito, pagpapasalamat na na-survive niya itong napakatagal at matinding kawalan ng katarungan. Pagkatapos niyang mag-survive ng isang stroke, pagkatapos niyang mag-survive ng isang hostage taking, ay hindi mauubos ang tuwa at ang fighting spirit at kasunod na nitong mga luha ng tuwa ay ang mga araw ng paghabol sa katarungan. May panghihinayang pa. Para naman kay Senador Ronald Patu de la Rosa, na si PNP noon nang nakulong si de Lima, nire-respeto niya ang desisyon ng korte. Dahil nung kanyang panahon ay korte din ang nagpalabas ng warrant of arrest laban sa dating senador at ngayon naman ay korte din ang nagputos na siya makalaya sa visa ng piyansa. Mula sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado at dumako naman tayo sa Kamara. Ano naman ang sabi ng mga kongresista man ng Milky? Paglalagak ng piyansa para lumaya si de Lima, long overdue na. Sino may sabi yan man ang Milky?
Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Nakayateya long overdue. Ito ang reaksyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos payagan ng makapagpiyansa at lumaya si dating Senator Leila De Lima. Ang kay Castro, ang matagal na detention ni De Lima ay may tuturing na injustice dahil pinagkaitan siya ng ilang taon sa kanyang kalayaan. Iganit ni Castro, ang mga nasa likod ng hindi makatuwiran na pagkakakulong ni De Lima ang dapat silang makulong. Kapatid naman ni Congressman Ed Selagman, ang paglalagak ng piyansa ni De Lima ay magbibigay daan para mapawalansaran na rin ang 3 pang drug charges laban sa dating senador. Sabi ni Lagman, ang desisyon ng judge na si Hener Gito ng Muntinlupa RTC Branch 206 na maglagak ng piyansa si De Lima ay umpisa na ng kanyang kalayaan laban sa mga maling akusasyon laban sa kanya. Ipinarating din ni Lagman ang paghanga kay De Lima na walang sawang ipinaglaban ang kanyang karapatan. Si De Lima ay nakuloong noong February 24, 2017. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At ano kaya ang binabalak ng dating senadora ngayon? Ngayong siya ay lumaya niya, re-rest back kaya? Aba, wag naman ganun lang. Re-rest back kaya dun sa mga nag-file ng kaso laban sa kanya? Eh sa bagay, hindi pa naman tapos nga pala, Hindi pa naman pala siya acquitted. Pinagpiyansa lang. Ngayong lalaya na ang dating senadora Leila De Lima, ano kaya ang reaksyon ng dating Pangulong Digong Duterte na ang kanya administrasyon ang nagpakulong sa dating senadora? Anong masasabi mo, Dong? And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita. Nako, retiradong general tinawag na mapanganib ang di umano'y cover-up sa destabilization na plot laban sa Marcos administration. Sinong retired general yan, Edniel? Babalikan po natin ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations kay dating Senadora Leila De Lima. Nako, sabi rito, ipalit si Digong sa kulungan ni De Lima. Nako, patay tayo. Palit ulo, pwede ba yun? Slowly, nawawala na ang clout ni Digong. Talaga? Kaya talaga, Sandali lamang, pero i-congratulate din na itong mga bagong Dr. Miss Thea, yung pumasa sa Physician Licensure Board Exam. Congratulations sa Dr. Mariel Ann Gay. Wow! Ang magandang anak ng ating business correspondent, Mr. Michael and Mrs. Atigay. Oh. At congratulations din kay Dr. Josia Kate Florendo Domingo. Aba, top 10 pala ito. Nasa top 10 mula sa University of Santo Tomas. At si Dr. Katrina Joey Abiba Cuevas. Wala naman sa St. Louis University sa Baguio City. Wala kay ading Josie Songko and friends. At happy birthday kay Kuyang Robin Go ng Kutang Batulad sa Cotabato City. Happy birthday kay Mayor Mahula Gandamra ng Marawi. At Miss Joanna Lee ng Toyota Alabang. At happy birthday din kay General Gilor Eliasar. Samantala sa ating mga reports, ila ekonomista kumpiyansang mahusay na mga siwa si MIC President and CEO Rafael Consing Jr. sa Maharlika Investment Fund. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay na sa mabuting kamay ang Maharlika Investment Fund sa itinalagang President and Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Ito ang paniniwala ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Ricafort na base sa mga kwalifikasyon at malawak na karanasan ni MICP CEO Rafael Consing Jr.,
akma ito para hawakan at pangasiwaan ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas. Ayon kay Ricafort, veterano si Consing sa larangan ng pamumuhunan at pananalapi dahil dati siyang international banker, naging chief finance officer ng pinakamalaking port operator sa buong mundo at naging treasurer ng Aboitiz Group na involved sa infrastructure project at iba't ibang negosyo. Ibig sabihin, bihasa ito sa wealth management at developmental side o pagiging profitable ng pondong ipupuhunan sa korporasyon at sa magiging pakinabang dito ng publiko. Sa panig naman ni Albay Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista, sinabi nitong swak sa posisyon si Consing. Kumpiyansa ang kongresista na magagampanan ng mahusay ni Consing ang kanyang mga responsibilidad para mapangalagaan ang Maharlika Investment Fund. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Susilet Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ito pala si Chupaeng Consing. Pogi, ha? Ayan. Guwaping. Oo nga. Samantala, retiradong general tinawag na mapanganib ang umano'y cover-up sa destabilization plot versus Pangulong BBM. Sino ang general na yan? I-report mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, nagbabala ang isang retiradong general sa posibleng cover-up sa isyu ng destabilisasyon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay retired Brigadier General Eliseo Rio Jr., dating officer in charge ng Department of Information and Communications Technology, mapanganib ang tila pagkambyo ng Armed Forces of the Philippines sa isyu ng DESTAB matapos kasi sabihin ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na may nakausap siyang mga retired military officer na nanghihikayat ng DESTAB, bigla itong isinisi sa grupo ni Rio na kung tawagin ay September 21 Reform Movement o Grupong Storm. Pero itinanggi ng dating military officer na sila ang nakausap ni Bronner at itinanggi rin niyang gusto nilang pabagsakin si PBBM. Nilinaw ng former DICT Undersecretary sa ating panayam na kinukestyon lang ng kanyang grupo ang kredibilidad ng Smartmatic noong nagdaang halalan, bagay na pinare-resolve na sa Commission on Elections. Matatandaan ang grupong Storm, itong September 21 Reform Movement, ay diskumpiyado sa transmission ng mga boto itong 2022 polls kung saan nanalo nga si President Marcos Jr. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Rio. The President, BBM, diba, got the highest margin of votes in all our history. Okay. Right? Sinong magdi-dare na mag-destabilize sa pinakamataas na nakakuha ng boto sa buong historya natin? Yung mga kasamahan lang yan na siguro alam na nagkaroon ng dayaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, patuloy sa pagdami ang lindol o pagyanig dulot ng aktibidad ng Mount Mayon. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala ng 127 volcanic tremors, mas mataas ng 77 kaysa naitala kahapon. Nag-abiso ang PHIVOLCS sa publiko na huwag pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone upang makaiwas sa anumang volcanic hazards. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy pa ring may dumadaloy na lava mula sa crater ng Mayon na ngayon ay nasa layong 3.4 kilometers sa Bonga Gully 2.8 kilometers. Samantala, ayon sa PHIVOLCS, posibleng magkaroon ng hazardous eruption sa mga susunod na araw o linggo. Nanatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa abnormal pa rin nitong kondisyon. Samantala, isang lalaki nag-ala Superman sa Ortigas flyover sa Pasig. Sugatan pero ligtas na sa peligro. At sinasabing may kapansanan sa pag-isip ang nasabing lalaki na tumalon sa Meralco Ortigas sa Avenue flyover noong araw ng Sabado. Ayon sa Quezon City Police, nagtamo na masugat sa katawan ang lalaking tumalon, nag-ala Superman. Siguro nag-ala Spider-Man na lang sana para hindi nahulog, ha? Ay, awam na yung sapot. Ayan. Ito nakilalang si John Mark Santos Aquino, 26 years old, at tubong Isabela. Bumagsak si Aquino sa isang motorsiklo pero hindi naman nasaktan ang rider na si Joseph Antonio.
Isinugod sa ospital si Aquino sa kalaunan ay nilipat sa National Mental Hospital sa Mandaluyong para sa evaluation ng kanyang pag-iisip. Showbiz sa Miss Thea. Ito na, lakay, actress na si Carla Abellana. Nagulat, shocked siya sa sinisingil na 600,000 piso lakay Saan? ng kanyang credit card. Oh. Oo, kahit ako masyashock Kalahating ako. milyon. Higit. Oo, lakay. 600,000. Siya ba nag-swipe talaga nito? Idetalye mo, Aliyah Ikatlo, the fourth. Lakay at Miss Thea, nagulanta nga ang actress na si Carla Abellana dahil sa transaction na naka-charge sa kanyang credit card na may halagang 620,000 pesos. Sa social media, napatanong na lang ang actress kung paano niya mababayaran ang malaking halaga na chinarge sa kanyang account. Hindi idinetali ni Carla kung authorized ba o unauthorized ang transaksyon, pero labis ang pagkadismaya ng actress dahil heartbreaking daw ang nangyari at nawala na siya ng pag-asa. Curious naman ang netizens kung ano ang nangyari. Sa tingin ng iba ay nahack ang actress. Siguro lakay at Miss Thea, paalala na lang din sa mga credit card holders na mag-ingat sa fraud dahil maaaring manakaw ng mga hacker. Anong credit card ni Carla, Miss Aliyah? Kasi yung ibang credit card, pagka ginamit mo yan, tinetext ka agad na tinatanong kung nagamit mo yun. Ka lakay. Text lang. Text lang. Yung Ayan, iba. yung iba tawag. Yung iba tinatawagan, is this your transaction? Sabihin sa'yo lakay. Hindi ba siya tinext o tinawagan ng credit company? Anong bangko yan? O, lakay at Miss Thea, ang binanggit na bangko ng actress ay BDO. Oh. Naku, we find ways. Oo. Pero alam ko talaga to, with my experience she's not in good hands. Oh, ayan. Oo. Metrobank ganyan pagka ginamit mo yan tinetext ka agad. Tawagan. Ayan, few minutes lang. Ayan. Yung minsan nga ay pang mag-go through nung nung transaction kapag hindi ka pa nakausap. Bakit walang ganon? Paano? Lakay at Miss Thea, hindi na idinetalya ni Carla Abellana kung ano ang nangyari. Pero ang tanong niya lang sa social media ay paano nga niya mababayaran itong 620,000 pesos na chinarge sa kanyang credit card. At kaya nga may mga paalala din ng mga ang pulisya, no, na mag-ingat sa fraud dahil maaaring manakaw ng mga hacker ang kanilang impormasyon para magsagawa ng transaksyon gamit ang kanilang mga pangalan. Kaya ngayon, hinihintay pa natin ang update ni Carla Abellana kung nasolusyonan niya ba itong nangyari sa kanyang credit card. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Lakay. 620,000 daw sabi ni Carla. Magkano? 620,000 daw ni Carla. Oh? Oo. Kasano? Hanapin yung tumama sa loto. Ayan. Hingi ng balatot, bayaran yung kanyang 20,000 nga, hirap na rin akong bayaran. 620 pa lang. At yan na po, mabiyan ang kabunanteng palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Hoy, Mr. Michael is my guy. Maraming salamat. Ang palitan ng dolyar. Naku. Magkano? 56 pesos and 6 centavos na. Tumaas. Ayan, tumaas. Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Merry Christmas. Bye-bye. And it's just about